Hi guys! So ito na nga pala yung video na babalik na ako ng India after 2 months ko sa Pilipinas. At ang travel ko nga pala ay Manila to Vietnam, Vietnam to Delhi. Since nasa Delhi din yung international at immigration, pag-uusapan din natin kung ano yung mga kailangan at documents na dadalhin. Then after Delhi, of course, domestic na naman papuntang Indore City. O, di ba mga B, tatlong plane talaga ako dyan. So ang flight ko is 5 a.m. So around 12 a.m. pumunta na nga ako dito sa Terminal 3 and nagbago na din pala sila ng rules. Or baka sa Vietnam Airlines lang siguro na dapat ay travel tax muna, then check-in. Pero sa kanila kasi mga B is mag-check-in muna, then kuha ng travel tax, then balik para kunin yung ticket. So, ganun yung ginawa ko. So far guys, yung luggage ko talaga is sumobra ng 2 kgs. Alam naman natin na strict, diba? Lalo na dati kung biyahe ay nakabayad talaga ako ng over baggage. So far, hindi ako siningil. So, ayan, fast forward na. Sorry naman, kasi naman tulog talaga ako sa biyahe. Hindi ko na binidyo-video kung anong mga kinain or yung biyahe ko. Antok talaga ang babae na yun. So, ayan, andito na nga kami sa Hanoi, Vietnam after 3 hours na biyahe. And yes, guys, lumabas ako ng airport since free visa naman tayo. And kung lalabas man kayo ng Vietnam, of course, mag pre-arrival na kayo online para diretso-diretso na sa immigration. Kasi ang dami talagang pila sa immigration. Umaabot ng 30 to 1 hour talaga. And ayan, nag-grab na lang nga ako dyan. Same lang naman yung grab natin sa Vietnam. Tapos, ayun, kung saan ako pumunta ng sa mga malalapit na tourist spot lang dito sa Hanoi. Pero habang naglilibot nga ako dyan, sasabihin ko din sa inyo kung ano yung mga tinanong sa immigration sa akin sa Pilipinas. Actually talaga, hindi ako ready kung ano yung kailangan or ano yung dapat dalhin. Basta dala ko lang yung visa ko at passport, okay na yun. My God. So mabuti na lang, hindi madaming pila sa immigration kasi nga sobrang aga pa. Yung ante sa immigration ay napakabait. Ewan ko ba, binigay ko lang yung visa ko tapos nagtanong siya about saan kami kinasal. Sabi ko sa Delhi Court po. Ang bata ko pa daw tingnan, hindi daw mukhang 28, ganyan. Ayun, binigyan ko ng 20, joke lang. Then stamp, okay na. See, ang bilis lang talaga guys. Tapos, may nakasabay din ako doon na girl. Solo travel siya, papuntang Hanoi daw siya. Tapos, first time niya, tapos, nung nauna siya doon sa immigration, wala siyang free arrival sa Pinas. Kaya siya narinig ko din na may kikitain siyang pinsens niya sa Hanoi, call center yung work niya, tapos walang COA. Ay nako, ayun, second interview at offload siya. Kaya ayan, mag-check talaga muna kayo bago mag-travel kasi sayang din talaga sa effort at pera. Ayan, naka-4 o 5 grab bike ata ako dyan kung saan. And ang mura ng grab nila as in, yung papunta lang ng airport at babalik kasi umaabot din ng 500 to 600 pesos. Gagi, ang layo pala dito. Not compare sa sa Ho Chi Minh. So ayan, bumalik na din ako ng airport after 6 hours ko sa labas. Since yung layover ko talaga is 17 hours lang. Lang! Matagal yan, day. Tapos, then mga 4 hours akong may natira. So, tama na yun baka kasi matagal yung or madami yung pila sa immigration. And so far, pagdating ko ng airport, wala namang pila. And dire-diretso lang. And ayun, passport and ticket lang naman yung hinahanap nila. And ayan, bigla din nga tumawag sa akin yung mother-in-law ko dyan. Hindi niya din talaga alam na nagbabiyahe na ako pabalik ng India. Wala lang, hindi lang talaga kami nagsasabihan. Kaloka. Not like others, lalo na yung babi ko, yung sister-in-law ko doon sa kanila. Na dapat alam talaga lahat. Pero kami mga bi, saka lang talaga malalaman pag tapos na. Wala ganun talaga ako. So ayan, tuwang-tuwa nga siya dyan kasi nga gusto niya ako isama sa kasalan. So alam ko naman na gusto niya kasi gusto niya akong isama kesyo sa mga kumarin niya. Alam niyo mga ganon, mga mother-in-laws. Since madaming relatives, gusto niya ipagmalaki ako na yung daughter-in-law niya, foreigner, tapos magaling magluto, magruti, hay nako. Basta alam ko lahat ng relatives nila, sobrang dami. Naka-follow yan sa akin at yung mata nila ay sa amin. Kaya naman makikita nyo kahit non-veg kami, hindi talaga ako nagpo-post kahit ilang piraso pa ng manok. Kapag nasa India lang ako. Yun lang naman pinagbabawalan nila sa akin. Mag-sexy things na daw ako ng mga damit. Wag lang daw ako mag-post ng non-veg. Yun, ganun sila kaano. So ayan, ang daldal ko nga. After 3.5 hours nga ay andito na ako sa Delhi. Mga bi, hindi ko talaga expect na yung pre-arrival nila is online na. Akala ko kasi is same pa din sa papel yon yung una, di ba? Pero ngayon is online na. So buti na lang talaga may data ako at Indian SIM ako. So ayun, mabilis lang for me. Paano yung iba na walang walang Indian SIM, walang data, tsaka mahina yung wifi doon banda. So paano, di ba? So ayun, dumidiretso na nga akong biyahe. And tada! Nasa Indore na ako finally. Welcome to Indore City.
So, ayun lang, putol. So, sa susunod ulit.